Okay, so good afternoon, everyone. Hmm. So we will continue our discussion on juvenile delinquency. The part 2 is Philippine Juvenile Justice System. So tignan natin ano ba yung mga pag-aaralan natin dito sa subject matter na to. Okay. So important provisions of Republic Act 9344. So dito sa part 2 na 'to 'no, pag-aaralan natin yung Republic Act 9344. Actually ito yung pinaka, naging center ng pag-aaral natin, itong batas na 'to, because this is the Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kung sakali man na ang isang bata ay nakagawa ng krimen, nakagawa ng kasalanan, ito pong batas na 'to ang kumbaga nakakasakop sa kanya, no? Bilang isang tao, hindi siya dadalhin sa criminal justice system bagkus meron silang separate, no, na tinatawag na juvenile justice, no, kung saan siya ay papaloob para malaman, no, kung talagang siya ba ay nagkasala sa batas. Okay? So ito po ay na-approve noong April 28, 2006 at nag-took effect po nung 20th of May 2006. So ito po, rinipil niya yung provisions ng Revised Penal Code and PD 603 pagdating sa mga minor offenders. Kung natatandaan nyo yung term na ginamit natin last time, no? Youthful offender. Kasi dati, sabi ko nga, ang tawag sa mga batang nakakagawa ng krimen ay youthful offender, pero ngayon po, nag-create ng bagong terminology, which is the child or children in conflict with the law. So ano yung mga important terms, no, introduced by 9344? Una dyan is yung juvenile justice and welfare system. So ano ba ito? It refers to a system dealing with children at risk and children in conflict with the law. So itong juvenile justice and welfare system na to, ang ang focus niya ay dalawa, yung children at risk o CAR at yung children in conflict with the law, CICL. Kung natatandaan natin yung pagkakaiba niyan, ano? When we say CAR, ito po yung at risk o po pwedeng makagawa ng krimen. At yung mga pinaghihinalaan o pinagbibintangang nakagawa ng krimen, which is the CICL. So this juvenile justice welfare system provides child appropriate proceeding. Ibig sabihin is isa po itong proseso na malamang sa mga bata kasi papasok po dito yung iba't ibang programs tulad ng diversion, no? Yung crime prevention, rehabilitation, reintegration ng mga tinatawag na yan para lamang sa mga bata. Okay? Ano pa po? Yung restorative justice. So ano po ba to? When we say restorative justice, refers to principle which requires process of resolving conflicts with the maximum involvement of the victim, no? The offender, and the community. So tatlo po, no? Dapat daw pa sa restorative justice, ibig sabihin, yung tatlong yan, they are involved. Di ba? Oh. Seeks to obtain reparation for the victim. Di ba? Reconciliation of the offender and the offended and the community, and reassurance, no, that the offender, that he or she can be reintegrated in the society. So tatandaan natin, no, yung restorative justice na yan. Okay? So ano pa po?
Ano pa ang mga kailangan natin pag-aralan? Okay, so ito po, no, yung tinatawag nating child at risk, no? O car na wala lang yung risk, no? Ayan. So pag sinabi nating child at risk, it refers to a child vulnerable. So ito, na-discuss ko na pala to nung nakaraan, no? No? Risk of committing criminal offenses because of personal, family, and social circumstances. So hindi na natin masyado elaborate yan since ito po ay na-discuss na, no? And CICL also, ito yung batang pinagbibintangan nga, no? Na nakagawa ng krimen. Now, when we say initial contact with the child, tatandaan natin, no? Ang initial contact with the child, this is a term that replace the word arrest or apprehension. Kasi sa adult, no, tatandaan natin, sa adult kasi pumapasok yung salitang arrest. Okay? Sa adult, pumapasok yung salitang arrest. Pero dito sa bata, ang tawag dyan initial contact with the child. Ayan, no? Apprehension eh. Or taking into custody of a child in conflict with the law by the police or law enforcement officer o kaya naman ng mga private citizen. So kapag ang bata, halimbawa, na gumawa siya ng krimen, yung paraan ng pagkuha o ah, pag-aresto, no? Sabi ko nga, hindi naman natin ginagamit yung terminology arrest. Ang gagamitin natin ay initial contact with the child. Okay? Next is, ano pa ba? Intervention. So ano po ba yung intervention? So when we say intervention, ito po ay series of activities which are designed to address issue that cause the child to commit an offense. Ito ay pwedeng individualized treatment program which may include counseling, skill training, education, and other activities that will enhance his or her psychological, emotional, and psychosocial well-being. So yung mga bata, yung mga CICL, no? Mamaya mapapaliwanag naman natin kung paano yung proseso, no? Itong intervention, ito po ay pwedeng ibigay sa kanila. Ito po ay parang alternate, no, sa punishment, no? Dahil sila ay mga bata pa, no, pwede silang magkaroon ng intervention, no? Also, bukod sa intervention, yung diversion na tinatawag. So ano ba yung diversion? It refers to an alternative child-appropriate process of determining the responsibility and treatment of a child in conflict with the law on the basis of his, her social, cultural, economic, psychological, or educational background without resorting. So take note of this, no? Ang diversion, binibigay po yan sa isang bata, no, kapalit po ng formal court proceeding. Kumbaga, bukod sa intervention, binibigyan din o pwede din mabigyan ng diversion ang bata. So ito po, when we say diversion program, ito po yung mga programa na binibigay sa CICL. Okay? Now, ano naman po yung tinatawag na youth detention home? Sa part 1, parang na bigyan na natin ng linaw to, no? Basta tatandaan nyo that when we say youth detention home, it is a detention facility, meaning to say short term lamang. Okay? Short term lamang po ang pag-i-stay ng bata doon sa lugar. Hindi po siya pang matagalan doon, no? Short term. Ayan, no? Short term. Residential care sa mga CICL dahil ba't sila linalagay doon? Kasi po sila po ay awaiting sa court disposition ng kanilang kaso. Di ba? Ibig sabihin, yan yung mga batang nagtuloy ang kaso sa kanila.
Di ba? Nagtuloy ang kaso. So habang hinihintay nila kung ano yung disposition ng court, doon muna sila sa youth detention home. No? Or, ano yung or natin? Transfer to other agencies or jurisdiction. Okay? So yan po yung youth detention home, no? Oh, ano naman po yung youth rehabilitation center? So ang youth rehabilitation center naman po, no? Kanina, short term lang, ito pong rehabilitation, ito na po yung nagpo-provide ng care, treatment, and rehabilitation services. Dito na po nag-i-stay ng pangmatagalan ang mga bata. Di ba? Yung Youth Rehabilitation Center na yan. O, ngayon, yan, tinatawag na din yan ngayon na bahay pag-asa. Yang youth rehabilitation centers na yan. Diyan na po ngayon sila, no? Ngayon meron din naman yung mga talagang gumawa ng matitinding krimen, 'di ba? Diyan sa loob ng bahay pag-asa yung intensive juvenile center, 'di ba? Sa loob ng Bahay Pag-asa, dito po talaga yung mga batang nakakumit ng serious crime. Hindi kasi pwede natin na nasa labas sila eh. Kailangan nasa loob sila ng juvenile facility. Di ba? That is Youth Rehabilitation Center. Okay? Next. Ano po ang next natin? Okay, rights of a child in conflict with the law. Ano po ba yung mga karapatan ng bata, no, na nasa batas? Okay? Number one, anong unang karapatan? The right not to be imposed a sentence of capital punishment. Okay. Oh, hindi po pwedeng bigyan ng sentensyang capital punishment or life imprisonment ang bata. Di ba? Hindi pwede. Kasi bakit? Dahil para meron pa siyang pagkakataong makapagbago. Dahil bata pa siya, kung masuspend man ang sentensya niya, hanggang age 21 yan ha, tatandaan natin. Ang suspension ng sentence ng mga bata ay hanggang age 21. So, kung after 21, siya po ay mangungulungan na dahil hindi naman siya nagbago, walang nangyari during his stay sa juvenile facility, kailangan po ay dadaan talaga siya sa kulungan natin. Pero sabi dito, hindi pwedeng bigyan ng life sentence o capital punishment, no? Halimbawa, may death penalty sa Pilipinas, bawal mong ibigay yun sa bata. Okay, ano pa? The right to be detained or imprisoned as a disposition of last resort, which shall be for the shortest appropriate period of time. So ito, karapatan niya yon, no? The right to be detained or imprisoned as a disposition of last resort. Ibig sabihin, ito na yung pinakahuling option natin. Hanggang maaari, dapat ang bata ay nasa magulang o nasa labas. Pero sabi ko nga, there are certain exception to the rule, kaya nga last resort na po yung detention. 'Di ba? Last resort na po 'yan. Which shall be for the shortest appropriate period of time. Hindi pwedeng napakatagal niya pong magi-stay doon sa loob. Okay? Pangatlo, the right to be separated from adult offenders at all time. Hindi po pwedeng ihalo ang bata sa mga nakakulong na matatanda during detention while being transported to and from the court and while waiting for the hearing. Okay? Kailangan ay nakaseparate po ang bata sa mga adult offender during detention. Kahit nagtatransport, hindi sila pwedeng magsama. Kasi nga, ang ah, ang reason behind is para hindi mangyari diyan kasi baka gayahin eh, 'di ba? Kumbaga ma-adapt ng bata, no? Yung
mga ginawa ng mga adult offender, 'di ba? Kasi kapag nagkakaroon tayo ng contact with other person, pwede nating ma-imitate 'yan or magaya, matutunan, 'di ba? As much as possible, hinihiwalay ang mga bata. Ano pa? The right to be detained only with other detainees of the same sex. Ayun, kailangan hindi pwede lalaki, babae, no? Magkasama. Ano pa? The right to be searched only by a law enforcement officer of the same gender. Ayan, hindi pwedeng ibang gender ang kumapkap sa'yo. Kung lalaki, syempre, lalaki. Kung babae, babae lang dapat na law enforcement officer. Kaya nga 'di ba meron tayong Women's and Children's Protection Desk o Women's Desk, 'di ba? Kung sakaling babae, pwede namang kumuha o mag-invite ng pulis na siyang pwedeng gumawa ng frisking, 'di ba, doon sa tao, sa bata. Ano pa? The right not to be handcuffed, karapatan ng bata na hindi iposas when such is not necessary. So, malinaw yun, no? Right not to be handcuffed when such is not necessary, meaning to say, if the situation dictates that the person needs to be handcuffed dahil siya ay aggressive, siya ay malakas, malaking bata, pwede naman yun. 'Di ba? Karapatan when such is not necessary. 'Di ba? Case to case basis 'Di ba? Ang kailangan lang diyan, hindi mo siya pupusasan except, ano yung except? Necessary, 'di ba? Except necessary. As much as possible, wag mong pusasan. Pero kung mas malaki sa iyo yung bata, 'di ba? May mga batang malalaki. Halimbawa, 6'4", 6'6", 'di ba? Oh, isipin mo, laking bata 'yun. Ang liit ng pulis, 5'4", 5'5", 5'6" lang ang nag-aresto. Kailangan na i-handcuff kasi baka ma-overpower yung police officer, no? Ano pa? Right to have his parents or guardians present sa mga anumang mga instances during the juvenile justice, karapatan niya na nandun ang kanyang magulang o guardian. Ano pa? The right to diversion if he or she is qualified. Ayun na, 'di ba? Karapatan niya na magkaroon ng diversion o sumailalim kasi nga walang court proceeding, no? Diversion na lang, pero tatandaan nyo, if he or she is qualified. Kapag po pasok lang, 'di ba? Doon sa batas yung kanyang nagawa o yung mga requisites na meron siya, pasok sa diversion, pupwede sa kanya yon. Karapatan niya po yun. Unlike probation, hindi niya karapatan ng, 'di ba sa probation, guys, kung natatandaan niyo yung non-institutional corrections niyo, 'di ba? Ang probation is a matter of privilege, 'di ba? Oh. Pero sa juvenile, karapatan yung diversion kung qualified, no? At voluntary, ibig sabihin, ginusto niya na mag-undergo ng diversion. Okay? And the right to automatic suspension of sentence. So halimbawa, nag-proceed na ang kaso ng bata dahil with discernment at heinous crime ang ginawa niya. Nagkaroon ng hearing sa bata. Karapatan ng bata na kung sakaling lumabas ang sentensya niya, masuspend yung sentensya niya hanggang hindi siya nagre-reach ng age of majority. Ngayon, kumbaga yung pinaka maximum suspension age is 21. Right to probation as an alternative to imprisonment. Now, if yung bata pasok dun sa period na required ng batas ng adult probation law, no? 'Di ba na-suspend? Pero nung siya ay nag-adult na, pasok sa probation law, yung naging kaso niya lang, karapatan niya yun. If qualified, ayan no.
if qualified under the probation law. And number 11, the right to have the records and proceedings involving him be considered privileged and confidential. Meaning to say, kung ano man yung mga record at nangyari during the process, hindi po yan pwedeng isa publiko, ibigay ng media, i-telecast, di ba? Kasi po yan po ay confidential in nature. Okay? Now, age of criminal responsibility. Okay. So ano po ba ang edad sa Pilipinas na masasabi mong may criminal responsibility na ang bata? Okay? Ang minimum age of criminal responsibility, no? A child 15 or under, no? A child 15 of age or under at the time of the commission. Ito, tatandaan nyo ha, ang edad po ng bata ay, ang tinitignan dyan ay hindi kung anong edad niya during that period, but kung kailan niya ginawa yung krimen. Okay? Kung kailan niya, halimbawa, 2 years after niyang ginawa yon, tsaka natuklasan, 'di ba? O, sasabihin ay hindi na minor 'yan kasi ang usapan diyan, a child 15 years of age or under, 'di ba? 15 or under at the time of the commission. Kung kailan niya ginawa. He shall be exempt from criminal liability, guys. So, napakalinaw po niyan. Okay? Ano sabi dito? A child 15 years of age or under. Ibig sabihin, 15 pababa, 'di ba? 15 pababa po ang usapan diyan. So, pasok si 15 pero pag 15 years old plus 1 day, ibang usapan na po yan. Diba? Limbawa, ano bang petsa ngayon? February 26, birthday ko. February 27 is 15 years old and 1 day. Hindi po kasama yan dito sa pinag-uusapan natin. Ang kasama lang po dyan, ito pong 15 years old pababa. Yan po. Hindi po yung 15 years old and 1 day. X po natin yan Ang pinag-uusapan natin ay itong letter A. Gawin natin letter A, letter B. Okay? Ito po ang papasok. 15 years old or under. At the time of commission. Kailan niya ba ginawa? 2 years ago. Ilang taon siya doon? 14, 13, 12. Pasok siya dito. Pasok siya, no? Shall be what? Exempt from criminal liability. Take note, ang ine-exempt lang dito is yung criminal liability The civil liability will remain if proven he is guilty Criminal liability lang po ang exempted niya. But he, ano sabi niya? He will undergo what? Ano i-undergo niya? Intervention program. Okay? So tanda na, kapag 15 pababa, automatic exempted sa criminal liability. Pero may intervention program po yan. Diba? Yung individualized treatment program. Diba? Ano yung mga gagawin? Counseling, education, blah, blah, blah. Yan po ang pwedeng gawin, no? Sa mga ganyang edad. Okay? Next. Ayan. A child above 15. Ito naman, iba na to guys Oh.
Ito po, above 15, oh, but, ano yung but? Below 18. Okay? So, 15, 16, 17. Below 18 eh. Hindi pa 18 years old. So, itong mga edad na to, 15, 16, 17, pasok yan dito. So, sabi dito, shall likewise be exempt from criminal liability. Wala din daw silang criminal liability, no? If he or she acted without discernment. So dito sa edad na to, kailangan malaman natin if the child has discernment. Sino ba ang umaalam if yung bata ay may discernment? Walang iba kundi yung social worker. Yung social worker, ha? Oh, social worker po, hindi po ang pulis. Kasi meron po silang pamamaraan para malaman kung meron discernment ang bata o wala. So ano mangyari? Kung nalaman na siya po ay without discernment, ito yung edad niya, above 15 na, above 15, no? 16 and 17, no? Kapag yan po, mag-undergo siya ng intervention program. Kapag without discernment, however, they're exempted from criminal, but sabi ko nga, hindi sila exempted sa civil liability. Tatandaan nyo hindi sila exempted. Hindi sila exempted sa sa civil liability. Okay? Next, a child, no? A child above 15 but below 18, so ganun pa rin. Pero with discernment. Ibig sabihin may discernment na yung bata. Ngayon, papasok na yan sa diversion. Okay? Kapag ang batang 15 and 1 day, 15, 16, 17, pero nakagawa ng krimen at nalamang may discernment, hindi intervention, kundi diversion po ang gagawin sa kanya. Okay? Diversion. Okay. Uh, ito to guys, Sir, paano po kung hindi siya qualified sa diversion? 'Di ba? May discernment po. Ayan, no? With discernment po, ganun pa rin ang edad, 15, 16, 17 na, at hindi siya qualified for diversion. Sir, paano ba malalaman kung hindi siya qualified? Kapag ang ginawa niya ay heinous crime o yung mga serious offenses. Heinous crime, 'di ba? Rape, 'di ba? Robbery, no? Murder, yan po yung mga heinous crime or serious offenses. Ngayon, kapag yan ang na-create, not qualified sila for diversion, anong gagawin ngayon? Sila po ay mapoprosecute na. Okay? Sila po ay kahit bata pa sila po ay mapoprosecute na. Pero tatandaan nyo, prosecute lang ang usapan, hindi po dyan sinasabi na isesentensya na sila. Isa-serve ang sentence. Magkaiba po yun yung prosecution at service of sentence. When we say prosecution, ibig sabihin or prosecuted, magkakaroon lang po ito ng trial. Okay? Magkakaroon po ng trial yan. Okay? Magta-trial yung batang gumawa ng heinous crime. Pero iba po yung sentence. Kasi po pag service of sentence na, SOS na lang.
service of sentence, ibang usapan na yon, makukulong na yung bata eh. Kaya kapag magse-service of sentence yan, hindi pa pwede dahil bata. Kaya po magkakaroon po yan ng ano, ide-delay po, 'di ba? Ide-delay yung service of sentence or yung tinatawag na suspension of sentence. Yan po ang mangyayari sa bata. Okay? Now, age of criminal responsibility is over 15 years of age, meaning 15 years and 1 day. Pero pag 15 years old pababa, wala po talaga yung criminal liability. No? Wala po talaga. Meron lamang civil liability. Pero kapag 15 years old pataas, doon na po may criminal responsibility. No? Now, ano ba ang treatment? Treatment of child below the age of criminal responsibility. Ngayon, it shall be the duty of the law enforcement officer to determine the age of the child apprehended. So, okay. So, ito guys, no? Pagdating sa edad, ang law enforcement officer ang sabi sa batas na kailangan mag-identify dun sa edad ng bata. Ayan, no? Yung duty nino ng police, duty of the law enforcement officer is to determine what? The age. Oh. Ang discernment, tatanda na ang discernment sa social worker yan. Ang age, kanino? Sa police, sa PNP yan. O kung anumang ahensya ang law enforcement officer on that particular scenario. Okay? Discernment, social work, social worker, and the age ay sa PNP. Okay? If the child apprehended is 15 years old or below, the law enforcement officer must release the child. Ito, no? Oh, I repeat if the child apprehended, kung yung bata na nahuli is 15 or below, anong mangyari? Kailangan i-release yung bata sa custody ng parent, guardian, or nearest relative. Di ba? Kung ang edad niyan ay ganoon, kailangan ma-release agad yan. It shall also the duty of the law enforcement officer to give notice to the local social welfare. Yun nga, yung mga social worker, no? Na nagkaroon ng apprehension o nagkaroon ng initial contact sa CICL. Okay? So, next topic is diversion. Okay. Ano po ba yung diversion? System of diversion, no? Children in conflict with the law shall undergo diversion subject to the following conditions. So ito po yung mga kondisyon para ang bata ay mag-undergo ng diversion. Unang-una, kapag yung crime allegedly na ginawa niya is not more than 6 years imprisonment o hindi tataas ng 6 na taon, pwede siyang mag-qualify sa diversion. Okay? I repeat kapag yung ginawa niya, ang parusa dyan is not more than 6 years of imprisonment, pasok yan sa diversion. Pangalawa, in victimless crime, the imposable penalty is not more than 6 years. Kung victimless crime naman yung ginawa niya, pwede siya mag-diversion basta not more than 6 years of imprisonment. Now, basta yun lang tatandaan natin. Not more than 6 years ang imprisonment. Bakit? Kapag nag-exceed po kasi ng 6 years, ano mangyayari? Court lamang ang mag-re-resolve niyan. Okay? Kapag umabot yan ng mas mataas sa 6 years, halimbawa 7, 8, 9, 10,
years old o years ang imprisonment, ang diversion po ay hindi na maibibigay kung hindi ang korte ang magsasabi. Okay? Ngayon, gaano katagal po ang diversion? Ang diversion proceeding po ay tumatagal ng 45 days. Diba? So within 45 days, ang batang nakagawa ng krimen, na ang krimen na ginawa niya ay not more than 6 years ang kaparusahan at qualified siya sa diversion, gusto niya, no, hindi siya pinilit, 45 days po ang magiging diversion program. Now, contracts shall be prepared if the child is qualified for diversion and voluntarily admits the commission of the act and the parents or guardian of the child and the child himself agrees. So yun, napakalaga nun, no? Kailangan gusto ng bata, gusto ng parents. No? Gusto ng parents mag-undergo ng diversion. Okay? It must be signed by the child's parents or guardian and the authorities concerned. Okay? Next. Next is yung tinatawag na natin na prosecution. Okay? Ano po ba to? A child in conflict with the law shall undergo prosecution if he is not qualified for diversion. Kung ang kanyang ginawa ay more than 6 years ang imprisonment. Halimbawa, rape. Rape. He is not qualified sa diversion kasi ang rape ay mataas. Reclusion, anong reclusion ba yan? Temporal or perpetua, di ba? So, hindi lang siya 6 na taon na pwedeng makulong kapag rape ang ginawa niya. So, dahil dyan, allegedly, siya ay pinagbibintangan na ng gahasa, mag-undergo siya ng prosecution. He is qualified for diversion. Ito yung pangalawa, no? Qualified naman sana siya sa diversion, pero ayaw ng kanyang parents or guardian. Di ba? Ayaw niya. Bakit? Naniniwala ako, wala namang ginawang krimen yung anak ko eh. Ilalabang ko na lang yan sa korte. So, yaan po yung pagkakataon kung saan may prosecution na magaganap. Take note, pag sinabi prosecution, hindi pa naman to hahatulan eh. Ibig sabihin lang, idadaan natin sa proseso sa korte, no? Yung allegedly pagbibintang sa bata. 'Di ba? Dadaan siya sa prosecution. Ayoko mag-diversion eh. Kasi naniniwala ako, wala namang kasalanan yung anak ko. Sige, di magkaroon tayo ng hearing. Sa court tayo. Okay? Next, the diversion is not appropriate for the child. So sabi ng social worker, recommended niya hindi pwedeng diversion lang ang gawin dito. Kasi based sa kanyang assessment, parang kailangan to i-prosecute. Di ba? So tatandaan nyo, yan ang authority ng social worker. Siya yung pwedeng magsabi if itong batang to ay qualified sa diversion o hindi pwede. Diba? Diversion is not appropriate for the child CICL based on social workers recommendation. So yun yung authority ng social worker no pagdating sa mga CICL. Okay? Now, next is conduct of preliminary investigation. So there shall be specially trained prosecutor to conduct inquest. Preliminary investigation and prosecution of cases involving CICL. So, ang hawak lang daw dapat ng mga ganito dahil minor pa, special trained prosecutor. Okay? The information against a child shall be filed before the family court. Ayan. So, yung piskal, di ba? Kapag gumawa siya ng information, kaninong court niya ipapile yan? Yung sa bata, no? Sa family court nung yung may jurisdiction, 'di ba, dun sa nangyaring krimen. Within 45 days from the start of the
preliminary investigation. So court proceeding. Now, during trial, the court shall order, number one, the release of the child on recognizance to his or her parents and other suitable person. Okay. So dahil nag-a-undergo na ang bata ng prosecution, pwedeng ipag-utos ng korte na i-release on recognizance. Ano po ba release on recognizance? Di ba bail siya? Pero walang bayad yan kasi ang bail na yan ay recognizance lang. Pag sabi recognizance, it is only a guarantee that the person will appear based doon sa tiwala na ibinigay ng korte doon sa magulang. Na ito magulang na to, hindi mo naman itatakbo o itatago yung anak mo. Sige, i-release natin yan sa iyong custody. Basta mangangako ka na mag-a-appear yung bata during trial. Number two, the release of the child on bail. Ayan. Kung hindi recognizance, magbabayad yung bata. Magpapiansa talaga. Release on bail. 'Di ba? Pwedeng property, cash. 'Di ba? Yung mga ganyan. Pwede yung mga yan para makapiansa. Ano pa? If the child is to be detained, ayun. 'Di ba sabi natin kanina, yung detention is the last resort. Resort. Kung sakali man, no? Kung sakali talaga na sa tingin ng korte mapanganib 'yan o pwedeng tumakas, flight risk, 'di ba? May flight risk yung bata at yung magulang, kailangan i-detain yung bata. Pero sabi nga natin last resort. Last option na ang detention sa bata. The transfer of the child to a youth detention home. Doon muna siya mamamalagi habang gumugulong ang prosecution laban sa kanya, yung kaso niya. Detention of the child shall be ordered only as a last resort. Now, automatic suspension of sentence. If the child or the CICL is found guilty, so ito na. Kung siya ay guilty sa ginawa niya, the court shall place the child under suspended sentence without need of application. So kung yung bata po ay napatunayan talaga na itong batang to gumawa talaga ng krimen, 'di ba? Talagang kailangan siya ay makulong, no? Makulong, 'di ba? Heinous crime ang ginawa niya, makukulong siya. Pero hindi dahil sa bata pa siya, ikukulong na siya, no? Isususpend yung sentensya niya, hindi niya na kailangan i-apply yun, 'di ba? Hindi na kailangang i-apply yun, automatic hanggang 21 years old. Pero there are instances nga, although ito nasa batas pero syempre there are also exceptions with the law eh. Iba 22, 23 na nakasuspend pa rin So we cannot 'di ba? Argue doon sa mga ganyan kasi syempre may mga special circumstances arise eh. Pero usapan natin batas 21 years old. Okay, 21 hanggang 21 lang. The court shall order the detention of the child sa isang youth rehabilitation center. Which is yun nga, sabi ko nga, bahay pag-asa, sige, diyan ka. Where you shall undergo appropriate disposition measure. Okay? Doon. Kapag nasuspend yung sentensya, hindi ka na pwede sa labas. Kasi nga po, sentensyado ka na. So, saan ka na? Sa Youth Rehabilitation Center ka na. Okay? Discharge. No? Upon the recommendation of social worker who has custody of the child, the court shall dismiss if the court finds that the disposition have been fulfilled. Okay, pwede nang i-dismiss ang kaso. Ito naman on the other way around, no, pwede na siyang palayain, pwede na siyang lumabas if he successfully fulfilled all, 'di ba? Na kailangan. Return of the child in conflict with the law if the court finds that the objective of the disposition measures imposed upon the child have not been fulfilled. Ibig sabihin hindi na fulfilled daw. O kaya nag-fail ang bata to comply with the conditions. 'Di ba? Habang nasa rehabilitation center siya, no?
The judge shall return to court for the execution of judgment. Okay? Execution. Di ba? Tapos na i-suspend yung sentence. Di ba? Babalik siya sa court. I-execute na yung judgment na yun. Now, probation. Okay? So sabi nga natin, entitled ang bata na mag-undergo ng probation. Kung pasok sa probation law, qualified yung bata, pwede siyang mag-apply for probation. Okay? Offenses not applicable to children. Person below 18 years old shall be exempt from prosecution for the following crime. Okay? So, hindi mo pwedeng, ano to, i-prosecute ang bata sa mga kasong to, no? Halimbawa, vagrancy and prostitution. Actually, vagrancy is not anymore a crime. It has been repealed. Sa RPC, only prostitution ang naiwan. So if the child is a prostitute, it is considered a victimless crime. Therefore, the child prostitute is not the offender, but yung kanyang mga clients or pimps. 'Di ba? Napag-aralan natin 'yan doon sa part 1 ng video na 'to eh. Okay, number 2 is mendicancy, yung mga nanghihingi, namamalimos. Hindi mo pwedeng i-prosecute ang batang namamalimos. Ano pa, yung mga nagra-rugby, nag-i-sniff ng rugby, hindi pwede yang i-prosecute ng ah ng ating gobyerno, no, yung mga batang 'yan. Okay. Now, RA 10630. So ano naman po ito? It is the law that amends 9344. It is approved on October 3, 2013. So ano po ba ang feature ng batas na to? Ano ang na-amend sa 9344? So transferred the supervision of the JJWC from DOJ napunta na sa DSWD. Okay? Dati po, ang Juvenile Justice Welfare Council ay nasa Department of Justice, na transfer na po to sa DSWD. At ang batas na to, 10630, nag-create po ng Regional Juvenile Justice and Welfare Council in every region. Okay? Also, this law, ito yung nababanggit natin kanina pa, created Bahay Pag-asa as a child caring institution, wherein yung mga CICL above 15 but below 18 who are waiting for court disposition on their cases or transfer to other agency or jurisdiction ay pwedeng mamalagi. Okay, Bahay Pag-asa po yan. Each province and highly urbanized city, no, the LGU shall be responsible for building Bahay Pag-asa. Magfa-fund ang local government to create a Bahay Pag-asa within their jurisdiction following the standard set by the DSWD. Kasi syempre, saan mo ilalagay yung mga CICL kung wala kang Bahay Pag-asa? Hindi mo naman pwedeng ihalo yan sa mga detainees or PDL ng BJMP. Hindi mo naman pwedeng pag-stayin yan sa mga lock-up jail ng PNP. Sa Bahay Pag-asa po talaga sila madedetain. So kailangan each province, each city ay merong Bahay Pag-asa. No? A child who is okay. So ito no, kasi nabanggit natin kanina, 'di ba, kailan i-release sa magulang. Tatanda natin that a child who is above 12, ilang taon yung above 12? 13, 'di ba? Oh, or 12 years old in 1 day. Above 12 na 'yon, no? Up to 15 na who commits a serious crime shall be mandatorily placed in Bahay Pag-asa. Mandatorily, meaning to say, walang option si bata, kundi kailangan silang manatili sa Bahay Pag-asa if serious crime ang ginawa. Ano ba yung mga serious crime? Ito po, yung mga nasa picture.
parricide, di ba? Murder, infanticide, kidnapping, serious illegal detention where the victim is killed or raped, and robbery with homicide. So itong mga serious crime na to, kapag ang gumawa 13, 14, 15, no? Hindi po pwede po kasi na nasa labas yan eh, 'di ba? Kailangan nandun sila daw sa loob nakadetain sa bahay Pag-asa. Okay? A child who is above 12 shall be mandatorily placed in by Pag-asa. Ano pa? Destructive arson, rape, carnapping, kung pinatay yung nakasakay, offenses ng 9165, punishable more than 12 years of imprisonment. Yan po yung pagbebenta. Yan, pasok na yan dyan eh. Pagbebenta ng droga, di ba? Pasok na yan dyan. Hmm. Exploitation of children for commission of crimes. Any person who, in the commission of a crime, makes use, takes advantage, or profits sa paggamit ng mga bata, di ba, shall impose the penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period, guys. Ano ibig sabihin nito? Kung yung bata, kung halimbawa sa krimen, halimbawa drugs, gumamit ka ng batang as drug courier, taga-deliver ng drugs, 'di ba? Ang penalty mo na ikaw ang nag-utos sa bata ay maximum period. 'Di ba? Kasi may minimum and maximum period eh. Yung pinakamataas, yun yung ipaparusa sa'yo. Dahil you corrupt the child eh. You corrupt the mind of the child. Oh. Violation of local ordinances. Okay. No penalty shall be imposed on children on violation of ordinances. Dahil bata pa yan, guys. Kung mga city or municipal ordinances yan, 'di ba? Hindi mo pwedeng ano yan, kumbaga i-impose ng penalty kasi nga bata pa yan. And they shall instead be brought to their residence or to any barangay at the barangay to be released to the custody of their parents. Kukunin mo lang siya at dadalhin sa bahay o barangay kapag ganyan bata pa. Kung tatanda na, ordinances lang yan. Tatandaan nyo, hindi nga matatawag na CICL kapag ordinance lang eh. Child at risk pa lang yan. Appropriate intervention program shall be provided for in ordinances such as counseling. Yan. The child shall also be recorded as a child at risk. Ayun. Kakasabi ko lang kanina. Okay. Tatanda na kapag ordinance ang nakomit, hindi pa siya CICL. Child at risk lang siya. Okay? Child at risk lang po ang tawag sa kanila. Okay? Examples of ordinances and light offenses and misdemeanors against public order or safety where children are exempted. Curfew. Pag na-curfew yan, bata pa yan, di mo pwede i-detain yan. Lagay mo dun sa bahay nila o kaya dali mo sa barangay, tawagan mo yung parents, no? Anti-smoking, anti-drinking law. Nako, minor de edad ka pa lang eh. 'Di ba? Disorderly conduct, public scandal, drunkenness, pagiging lasing, no? Vandalism, gambling, mendicancy, littering, public urination, trespassing. So yung mga yan, dahil sila ay minor pa, city ordinance, hindi mo pwede yan na kumbaga parusahan. 'Di ba? Dahil minor pa lang yung mga yan eh. So yan, gagawin mo kung ano yung sinabi natin kanina. Dadalhin sa barangay o kung yaan ay alam yung bahay, ihahatid mo doon, kakausapin mo yung magulang. Okay?